Sa sandaling ito ang sandata ni Jaypa ay nagsimulang kumikinang, at hinato niya ito ng matindi patungo kay Baron. Sinubukang depensahan ni Baron ang sarili niya pero hindi niya mapigil ang humanga kay Jaypa, lalo na ngayong nararanasan niya mismo ang lakas ng pinakamalakas na swordsman ng imperyo. Pinilit ni Baron na manatili sa kinatatayuan niya, pero sobrang lakas ng atake na ramdam ang malalakas na hangin sa paligid. Sa huli, unti-unti itong hamupa. Nananatiling kumikinang ang sandata ni Jaypa, katatapos lang ng kanyang pag-atake. Nakatayo lang si Baron kasama ang kanyang barrier, gulat sa ipinakita ni Jaypa. Kahit na purong sword kill lang ang ginamit ni Jaypa, inamin ni Baron sa sarili niya na talagang malakas ito. Kinumpere pa niya ang martial force ni Jaypa sa kanila. Napabuntong hininga si Baron at sinabing sayang lang, dahil kahit gaano pa kagaling ang sword key ng isang kamanghamanghang sword saint, wala itong silbi sa harap ng blessings ng mga bituin. Kasunod nito, inactivate niya ang detonator habang hinahamon ang kakayahan ni Jaypa. Sinabi ni Baron kay Jaypa na ang magic bomb ay patuloy na sumisipsip ng mana kahit sa mismong sandaling iyon. Pinayuhan pa nga niya si Jaypa na umatras na at magplano para sa hinaharap. Binalaan niya si Jaypa na baka hindi ito makatakbo palayo sa sakop ng pagsabog, at para sa mga mahihina, tiyak na abo lang ang matitira sa mga ito. Napailing si Jaypa at sinabi niyang, tama nga yung sinabi ng batang yun, nakakainis na kapangyarihan ang blessings ng mga bituin, at kung hindi natin paghahandaan ng maayos, isang araw magiging malaking banta ito, dahil dito napagpasyahan niyang gawin ito ng tama. Pinakawalan niya ang kanyang aura, sinusubukang alamin kung hanggang saan ang kayang harangin ng blessings ng mga bituin. Ramdam ni Baron ang bigat ng presyon, mas malakas pa ito kaysa sa naunang atake. Napansin niyang ito ay isang aura attack, ngunit sa kabila nito ay napangiti si Baron habang pinagmamasdan ang pakikibaka ng isang hayop laban sa langit, pero hindi niya maitanggi ang paghanga niya, sobrang lakas ng aura na pati mga durog na bato ay gumalaw. Handa siyang harapin ito, kaya hinamon niya si Jaypa, ang pinakamalakas sa mundo, na ibigay ang lahat. Mas hinigpitan ni Jaypa ang hawak sa kanyang sandata, at sa ekspresyon niya, halata kung gaano kalaking kapangyarihan ang iniipon niya para sa susunod na atake. Ramdam na ramdam ang kanyang aura, pero biglang may sumigaw sa kanya. Pinapagalitan siya at tinatanong kung nasa tamang pag-iisip ba siya. Sumigaw si Ronan, tama na yan. Itinuro niya si Jaypa at sinabing kaya nitong mawasak ang buong bundok bago pa sumabog ang bomba. Sa kabilang banda, nabigla si Baron sa biglang pagdating ni Ronan. Tinanong ni Ronan si Jaypa kung nakalimutan na ba niya kung bakit sila nagdurusa ng ganito. Tumawa lang si Jaypa at nagsabing, oh, nandito ka na pala. Casual pa nitong binanggit na mas mabagal pala si Ronan kaysa sa itsura nito. Napairap si Ronan. Ngayon ko lang narinig yan. Ang totoo, ikaw lang ang sobrang bilis. Ngunit hindi na siya nag-aksaya ng oras at diretsyong sinabi kay Jaypa na kung ang blessings ng mga bituin ang kalaban, dapat na siyang umatras. Dahil kahit gaano pa kalakas si Jaypa, wala siyang paraan para harapin ito ngayon. Kasunod nito ay sinabi niya, huwag ka nang matigas ang ulo, wala na tayong oras. Napabuntong hininga si Jaypa at tinanggap ang argumento ni Ronan. Sige, ikaw na bahala rito. Habang pinagmamasdan ni Baron ang interaksyon nila, napakunot noo ito. Sino ba ang batang ito para makapagsalita ng ganito kay Jaypa, ang Sword Saint? Binalingan ni Ronan si Baron at tinawag itong matanda. Salamat, ha, dahil sa ingay mo, nakuha ko na kung anong nangyayari dito. Pagkatapos ay pinutol na niya ang usapan. Para mas mabilis, ako na ang bahala sa iyo, pati na rin sa magic bomb na to. Tatapusin ko na ang gulong to. Tiningnan niya si Baron mula ulo hanggang paa at sinabing, talaga bang executive ka? Yang blessings na yan lang ang naglagay sa iyo dyan. Pero kung ikukumpara kita kay Bria, ni kalahati ng lakas niya, wala ka. Biglang nanigas si Baron. Paano mo nalaman ang pangalan niya? Pero agad din niyang napagtanto, marahi isang tulad ni Ronan ang pumatay kay Bria, hindi si Saran. Ngunit kalaunan ay nagalit si Baron. Ang kapal ng mukha mong dungisan ang pangalan ni Bria sa bibig mong marumi.
Mula sa kanyang likod, tumubo ang maraming galami na parang halimaw, may mga mata at matatalas na ngipin. Sa tindi ng galit niya, inisip niyang gustong-gusto talagang mapunit ng batang ito. Tandaan mo, dagdag pa ni Baron, si Bria ay isa sa pinakamataas na mananampalataya sa aming grupo. Nakamit niya ang posisyon niya dahil sa tunay na lakas. Paanong isang hamak na nilalang na tulad mo, na halos walang mana, ang makakasakit sa isang tulad niya? Kasunod nito ay galit na sinabi ni Baron. Itigil mo ang pagsisinungaling. Isang walang pananampalataya ang nakakakilala kay Bria, ibig sabihin nakita mo lamang siyang mamatay. Walang babala, sumugod ang mga halimaw na galami papunta kay Ronan, nakabuka ang bibig at handang lumamon. Pero si Ronan, nakangiti lang. Gusto mo talagang malaman ang totoo? Tanong niya kay Baron. Sige, ako mismo ang magsasabi sa iyo. Isang iglap, nawala si Ronan, sobrang bilis na halos hindi siya makita. Sumugod siya papunta kay Baron. Kahit nadali mo si Bria nang hindi siya handa, wala kang magagawa sa akin. Pero bago pa niya matapos ang sinasabi niya, biglang naputol na ang katawan niya. Natigilan si Baron. Kampante siyang paprotektahan siya ng blessings. Pero ngayon, nagdurugo siya, at papalapit na ang kamatayan. Napailing si Ronan. Alam mo, yung ibang baliw, pareho ka rin nila, puro daldal bago mamatay. Kasunod nito ay itinusok ni Ronan ang kanyang sandata sa bomba, pinapatay ito. At sa huli, napangiti siya. Ganyan din siya namatay. Matalim ang tingin ni Ronan sa ulo ni Baron. Nasagot na ba yung tanong mo? Kahit putol na ang katawan ni Baron, nag-iisip pa rin ito. Imposible. Isang bata lang ang nakapaghiwas sa kanya. At dumaan pa ito sa blessings ng mga bituin. Hindi niya matanggap. Buo ang tiwala niya sa kapangyarihang iyon, isang kapangyarihang lampas sa anumang batas. Pero ngayon, ang lakas ni Ronan, ay parang kapantay ng leader ng kanilang order. Dahil dito napatanong siya sa kanyang sarili, sino ba talaga si Ronan? Ngunit bago pa niya maisip ang sagot, isang mabilis na pag-atake ang ginawa ni Ronan, diretso sa ulo ni Baron. Patay na ba si Baron? Tanong ni Jaypa, nakataas ang isang kilay. Ngunit nagkibit-balikat lamang si Ronan. Mas madali na to. Kung yung mga simpleng mananampalataya nga nagkalasog-lasog na, lalo na siguro tong isang executive. Binalaan ni Ronan si Jaypa, dahil mukhang naging radikal ang diskarte ng order, mas mabuting mag-ingat tayo sa mga susunod na galaw natin. Tumango si Jaypa, matalinong desisyon. Hindi natin pwedeng hayaan na mabulag tayo sa layunin natin. Napabuntong hininga si Jaypa, mukhang may panghihinayang. Sayang, hindi ko man lang na-test ng maayos kung hanggang saan ang blessings ng mga bituin. Kung naglaban pa kami ni Baron, baka may nakuha akong palatandaan. Napangiwi si Ronan. Seryoso ba to? Sa halip, tinuro niya ang paligid. Ang dating sakin, gusto mo lang talagang wasakin ang buong bayan. Napalingon si Ronan sa paligid at nanlumo. Ni hindi mo ginamit ang aura mo, pero wasak na yung buong gubat, puro guho na. Anong tingin mo? Mangyayari kung ginamit mo pa yon? Napakamot lang ng ulo si Jaypa bago itinabi ang kanyang sandata. Salamat sayo, natapos to ng mas madali. Ipinagpaliban niya muna ang kanyang kuryosidad. Sa susunod na lang ulit. Binalingan niya si Ronan. Sabihan mo ko kung may kailangan ka. Nagtaas ng kilay si Ronan. Ha! Ipinaliwanag ni Jaypa, may utos ang emperador na bigyan ng gantimpala ang sinumang tutulong sa pagpuksa sa order. Sabihin mo lang kung anong gusto mo, ibibigay ko kung kaya ko, pati na rin ang kaban ng imperyo. Nagningning ang mga mata ni Ronan. Sakto, kailangan ko nga ng isang malakas na kakampi. Samantala, isang hanay ng mga kabalyero ang nagmamarcha palabas. Pinangungunahan ito ni Shen. Habang nakasakay sa kanyang kabayo, iniisip niya ang isang mahalagang bagay, o mas tamang sabihin, isang mahalagang tao. Ang pinakamahalagang tao sa mundo ay patungo sa Imperial Capital City. At syempre, ang tinutukoy niya. Walang iba kundi ang pag-ibig ng buhay niya, si Errol. Gabi na noon, mas tahimik pala kaysa sa inaasahan, sabi ng isang knight. Sumagot ang isa pang knight,
kasi sinabi ni Young Master na maghanda ng maayos. Akala ko talaga makikipaglaban tayo sa hukbo ng mga halimaw. Naisip ko rin yun, sagot ng isa pang knight. Pero mabuti na lang at mukhang magiging maayos ang biyahe natin. Maya-maya, may isang knight na nagtanong. Alam mo ba kung sino yung babae sa loob ng karwahe? Nag-isip ang kasama niya. Sigurado akong isa siyang mahalagang tao para kay Young Master. Kasi isipin mo, buong Rancho Knights ang nagbabantay sa kanya. Sa labas ng karwahe, namumula ang mukha ni Shen. Halatang kinakabahan. Nilinaw niya ang lalamunan bago nagtanong kay Errol, wala ka bang naramdamang hindi komportable sa biyahe? Idinagdag pa niya, kung hindi ka comfortable, sabihin mo lang. Kukuha agad ako ng bagong karwahe. Napangiti si Errol, medyo nagulat. Mas comfortable pa to kaysa sa bahay namin, sagot niya. Pagkatapos, siya naman ang nagtanong. Ikaw, hindi ka ba pagod sa kakasakay sa kabayo buong araw? Tumingin siya kay Shen bago ngumiti. Kung gusto mo, dito ka na lang sa loob ng karwahe. Natigilan si Shen. Siyempre, kinikilig siya, pero nahihiya rin. Agad siyang umayos ng upo at umiwas ng tingin. Hindi pwede, sagot niya agad. Mahalaga ang misyon ko ngayon. Pinilit niyang itago ang tuwa niya. Pero masaya akong comfortable ka sa biyahe. Kung kailangan mo ng pahinga, sabihin mo lang. Maghahanap ako ng matutuluyan natin. Pero bago pa tumagal ang usapan nila, biglang nataranta ang mga kabayo. Napaatras ang mga knights. Ramdam ni Shen ang tensyon sa hangin. May papalapit. Ramdam niya ang kakaibang enerhiya. Napatingin siya sa paligid bago sumigaw ng utos, maghanda para sa labanan. Mabilis na inilabas ng mga knights ang kanilang mga espada. Ang kaligtasan ni Errol ang ating pangunahing layunin. Sigaw ni Shen. Nakataya ang dangal ng Grancia. Sumagot ang mga knights ng sabay-sabay para sa dangal ng Grancia. Kasabay nito, hinugot nila ang kanilang mga espada, handang lumaban. Hindi makapaniwala si Shen. Alam niyang hindi ito banta sa antas ng isang wyvern, pero ang lakas na dala nito ay napakatindi. At ang mas nakakagulat, hindi pa nga ito gumagawa ng kahit ano. Papalapit pa lang. Ano ba talaga ito? Huminga ng malalim si Shen at inihanda ang sarili. At doon niya ito nakita, isang dambuhalang tigre, mabilis na sumugod papunta sa kanya. Napakalakas ng puwersang dala ng atake nito na nagkabitak-bitik ang lupa sa ilalim nila. Napahinga ng malalim ang tigre. Kailan lang ay ilang beses na akong nagulat ngayon. Narinig na niya ang mga tsismis, pero tila hindi sapat ang mga iyon para ilarawan ang katotohanan. Napangiti ito at pinuri ang bagong bituin ng imperyo dahil sa pambihirang depensa nito. Pagkatapos, idinugtong nito, kung ang susunod na Sword Saint ay isang tao, tiyak na isa sa inyo yon. Nagtaas ng kilay si Shen. At bakit ka nakatutok ng espada sa watawat ng Grancia? Doon niya lang napagtanto kung sino ito, si Jaypa. Muling itinabi ni Jaypa ang kanyang sandata at sinabi, wala kang dapat ikabahala. Binabati lang kita. Idinagdag pa niya, dapat alam mo na mas mahalaga ang isang salpukan kaysa sa daan-daang salita. Pero bago pa niya maituloy ang sasabihin, may isang boses na pumutol sa kanya. Ayos na yan. Isang tao ang nagtaas ng boses at sinermunan si Jaypa. Sinabi nito na dapat lang niyang gawin ang ganitong klaseng pagbati sa hilaga kung saan siya nakatira. Pamilyar kay Shen ang tinig na iyon. Napatingin siya kay Jaypa at doon niya nakita, bitbit niya si Ronan sa kanyang likuran. Bumaba si Ronan, at bumungad ang hindi makapaniwalang mukha ni Shen. Bati ni Ronan. Kasama ko na ang mga reinforcements. Itinuro niya ang paparating na pangkat. Huwag ka nang masyadong ma-disappoint. May dala kaming napakahuhusay na mga porters. Napatingin si Shen sa tinutukoy ni Ronan, ang mga werehumans. Nagsimulang magbulungan ang mga knights. Samantala, hindi makapagsalita si Shen. Ngumiti si Ronan at nagtanong, naihatid mo ba ng maayos ang kapatid ko? Kinabukasan sa kapital ng imperyo, Valone. Dumating sila sa isang napakagandang puting bahay. Eleganteng-elegante ang itsura nito. Hindi makapaniwala si Errol. Dito na kami titira ngayon. Malapad ang ngiti ni Ronan.
Siyempre, sa'yo to. Ipinagmamalaki niya ito. Katapat lang to ng Philian, kaya madalas tayong magkikita. Maganda rin ang seguridad dito, kaya magiging comfortable ka. Tumango si Shen at idinagdag, pinatulungan ko sa isang craftsman na konektado sa pamilya namin para sa interior at mga installation. Sinabi niyang hindi niya tinipad ang mga materyales, umaasang magugustuhan ito ni Errol. Hindi napigilan ni Errol ang sarili at hinawakan ang kamay ni Shen. Sobrang gusto ko to. Napatingin siya sa paligid. Parang nasa fairy tale ako. Nagpasalamat siya kay Shen at Ronan. Masayang-masaya ang dalawa nang makita kung gaano ito kasaya. Maya-maya, tumingin si Errol sa kanila. Hindi ko pwedeng basta na lang kayo paalisan sa espesyal na araw na to. Tinanong niya kung may oras pa sila. Kung pwede pa, kumain muna tayo bago kayo umalis. Ngumiti siya. Hindi ako pinakamahusay na cook, pero kumpiyansa ako sa luto ko. Natahimik si Shen, halatang hindi niya alam kung matutuwa o matatakot siya sa ideya ng pagkain na niluto ni Errol. Nakakatawa ang reaksyon niya. Napailing si Ronan. Matagal na rin mula nung may nakain tayong lutong bahay. Pero bago pa sila makagalaw, biglang lumapit ang isang babae na nakasuot ng mataas na takong. Tinutok niya ang tingin niya sa Sword Saint. Magpaliwanag ka, matigas niyang sabi. Tapos, bigla siyang sumigaw. Bakit ka nandito? Sobrang lakas ng sigaw niya na narinig pa ito ni Ronan at Shen mula sa kabilang panig ng pinto. Agad silang lumingon. Sinabi Rose. At nasa harapan niya si Jaypa. Ramdam ang tensyon sa hangin. Agad na nakilala ni Ronan ang boses niya. Mukhang handang lumamon ng tao sinabi Rose. Nagkatitigan sila ni Jaypa. Ngumiti si Jaypa. Hindi pa rin nagbago ang apoy sa ugali mo, nabi Rose. Tumaas ang isang kilay niya. Sigurado ka bang kaya mong magturo ng mga estudyante kung ganyan ka pa rin? Naningkit ang mata ni Nabi Rose. Nakikialam ka ba sa paraan ko ng pagtuturo? Sinabi niyang wala siyang lugar dito, kaya dapat siyang umalis at huwag nang makialam. Hindi pa siya nakontento, tinawag pa niyang dalawang paa, na halimaw si Jaypa. Medyo nangilid ang mga mata ni Jaypa sa inis, pero kalmado niyang sinabi, matalim pa rin ang dila mo, gaya ng dati. At sa kanya ito hinarap ng tuluyan. Pero gusto kong malaman, nakaabot na ba ang kakayahan mo sa talas ng pananalita mo? Muling naningkit ang mata ni Nabi Rose. Napangiti si Jaypa, lalo na noong araw na yon. Tahimik ang lahat. Tingin ko naman, naaalala mo pa yon, hindi ba? Dagdag niya, isang araw na hindi kailanman nalimutan ni Nabi Rose. Ang araw na natalo siya ni Jaypa at nawala sa kanya ang titulong Sword Saint. Nakakatakot ang katahimikan. Hinawakan na ni Nabi Rose ang hawakan ng kanyang espada. Kung gusto mong malaman, malamig niyang sabi. Ako mismo ang magpapatunay sa'yo. Nagulat ang lahat. Hindi makagalaw ang mga warhumans, parang nakaparalisa ang buong katawan nila. Mukhang mabagsik si Nabi Rose habang ginagamit ang The Griffon Snake. Matindi ang titig ng ahas. Sa isip ni Jaypa, napansin niyang hindi pa nga ginagamit ni Nabi Rose ang buong lakas niya, pero ramdam na niya ang paninigas ng katawan niya. Lalo siyang naging sigurado, lumakas si Nabi Rose. Napangisi siya, talaga namang nakakatuwa ka, Snake Woman. Kumislap ang kanyang sandata. Sige, kung yan ang gusto mo, sabi niya, sabay pa kawala ng isang nakakapanindig balahibong aura. Isang nakakasilaw na liwanag ang palm unit sa ere at tumama sa gitna. Biglang may isang tao na tumayo sa relang ng balcony at sumigaw. Nababaliw na ba kayo? Sinermonan sila nito. Ano bang ginagawa niyo sa harap ng bahay ng may bahay? Si Ronan. Handa na siyang sumugod pero napigilan siya ng kapatid niya. Nakakatawa kung gaano siya kairita. Teka, alam niyo ba kung sino ang nandito? Tanong niya. Tapos, bigla siyang nagbanta, kung kahit isang hibla ng buhok ng kapatid ko ang nasaktan, lahat kayo patay. Hamupa ang tensyon. Nakatayo si Ronan sa harapan nila, halatang inis pa rin. Iritang-irita siyang kamakulog ang paa niya sa lupa. Mukhang nandidiri pa siya, at nakakatawa ang mukha niya habang naaasar. Napabuntong hininga siya at sinimulan ang kanyang sermon. Pambihira kayo, sabi niya, habang nakahalukip ka pa.
Para kayong mga batang nag-aaway. Tingin niyo ba, walang masamang mangyayari sa ginagawa niyo? Tumaas ang tono ng boses niya. Hindi man lang kayo nahiya. Tahimik ang lahat. Napakamot si Jaypa. Oo na, aaminin ko. Nadala ako sa init ng ulo ko. Napatingin siya kay Nabi Rose. Hindi ko dapat hinayaan na kontrolin lang ako ng galit dahil sa pang-aasar ng isang snake woman. Huminga siya ng malalim. Pasensya na sa pagiging bastos. Samantala, si Nabi Rose, nakangisi pero kitang-kita sa pagniwi niya ang inis. Nagbago ang paksa. Matagumpay na natapos ang paglilipat, sabi ni Jaypa. Kaya aalis na rin ang mga tauhan ko. Binalingan niya si Shen. Sana mas malakas ka na sa susunod nating pagkikita. Pagkatapos, tumingin siya kay Ronan. Hanggang sa muli, at sa isang iglap, nawala sila. Napabuntong hininga si Ronan. Aba, sa wakas, makakahinga na rin ako. Pinagmamasdan niya ang bakas ni Jaypa. Sobrang ingay ng taong yun. Pero, kita mo nga naman, yan ang isang sword saint. Biglang naalala niya, si Nabi Rose. Nandito pa rin siya. Lumingon siya at tinanong, at ikaw? Anong ginagawa mo dito ng ganito kaga? Isang berdeng aura ang bumalot sa katawan ni Nabi Rose. Dama ang galit niya. Magpaliwanag ka. Matulis ang tingin niya kay Ronan. Hindi mo pwedeng iwan. Kahit isang detalye. Napalunok si Ronan. Alam niyang yari siya. Sa loob ng bahay, magkaharap sina Ronan at Nabi Rose. Inisa-isa ni Ronan ang buong kwento. Tahimik si Nabi Rose habang pinoproseso ang lahat. Tapos, kinumpirma niya, bilang gantimpala sa kontribusyon mo sa Remera, tinulungan ka ng halimaw na yun sa paglilipat ng kapatid mo. Tumango si Ronan. Oo, napaisip si Nabi Rose. Mukhang gusto ka talaga ni Jaypa kung kaya niyang gawin yun para sa isang tao. Pero bigla siyang naging seryoso. Huwag ka nang masyadong makisama kay Jaypa, babala niya. Tumaas ang kilay ni Ronan. Bakit? Tumagilid ang tingin ni Nabi Rose. Ang matandang halimaw na yun, ay napakadelikado. Naguluhan si Ronan. Pinagpatuloy ni Nabi Rose ang paliwanag. 10 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng malaking pagsalakay ng mga werehumans. Nilubog sa kaguluhan ang buong hilagang rehiyon. Pinanlamigan si Ronan. Tinawag nila yun bilang Midnight of Canines. At ang namuno sa pagsalakay na yun. Yung hayop na yun, si Jaypa. Natahimik si Ronan. Nagpatuloy si Nabi Rose. Ngayon, oo, dahil sa negosasyon pagkatapos ng gyera, naging sundalo ng imperyo ang mga werehumans, at naging espada ng empire si Jaypa. Pero hindi ako nagtitiwala sa kanya. Pinagpatuloy ni Nabi Rose ang kwento. Noong panahong yun, imbes na makipaglaban hanggang huli, nag-alok si Jaypa ng kasunduan. Isinugal niya ang sarili niya para makipagkasundo sa emperador. Ang sabi niya, siya at ang mga mandirigmang werehumans ay magiging puwersa ng imperyo, basta't hindi gagalawin ng imperyo ang mga lupaing hilaga. At dahil kinikilala ng emperador ang lakas ni Jaypa, tinanggap niya ang alok nito, kapalit ng isang blood pact. Masaya ang karamihan sa imperyo. Siyempre, sinong hindi matutuwa na ang pinakamalakas na espada ay sumali sa kanila. Pero para kay Nabi Rose, nagpapanggap lang siyang maamo. Ginagawa niya ang lahat ng to para protektahan ang mga tao niya. At saka siya tumingin kay Ronan. Pero kung mabasag man ang blood pact na yun, mas magiging malaking panganib si Jaypa kaysa sa order. Ganito nakikita ni Nabi Rose si Jaypa. Hindi inasahan ni Ronan yun. Tahimik siyang napaisip. Naalala niya ang laban nila kay Ohayot. Hindi ba't hindi lumitaw si Jaypa kahit kailan? Baka natanggal na rin siya ng order, tulad ng ibang malalakas na mandirigma. Pero hindi rin niya maalis ang ibang posibilidad. Tahimik ang paligid. Hanggang sa muling nagsalita si Nabi Rose. Iba pa ang gusto kong pag-usapan, pero nadala ako sa kwento mo. Tumingin siya kay Ronan. Totoo ba yung sinabi mo kanina? Na kaya mo nang ganap na ipakita ang sword key mo? Nagtaas ng kilay si Ronan at ngumiti. Oo. Abangan ang susunod na kabanata. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa na ninyo,
Maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode, mga Lods.